guys, ulit. So, kung wala talagang magbabago at gusto nilang ibalik ang ibalik, walang mangyayari hanggang masisira na lang itong Pilipinas. Imbis na pupunta sila sa magandang pagbabago, parang binabalik nila ang hindi magandang pagbabago eh. So may nakita akong post. Nakakatawa actually siya. Pero hindi siya joke. Sakto kung ano. Parang dito ko rin nakita yung message pero panoorin muna natin. What is the actual situation in the Philippines? I think these Japanese explained the situation in the Philippines very well. As you very well know, the Japanese have a difficulty pronouncing their R's. Manila becomes Manira. And so this Japanese gentleman stood up and said, "My dear Filipino people, you are very lucky. And I consider," he said, "the Filipino people the most lucky people in Asia." And the people were of course surprised and they wanted to know why they were lucky. He said, "You know why you are lucky? You have a president who robs you, and you have a first lady who robs you more." Dito ko nakita yung message niya, parang kung anong nangyari noon is nangyayari ngayon. OMG. Magkaibang sitwasyon. Pero parehas na parehas eh. Sa tingin ko, yung father ni PBBM is may kailangan talagang gawing task. Kasi isa siya sa blood na 144K. Pero hindi niya nagnawa ng paraan. Of course, hindi tayo educated dyan sa spirituality na yan. Yung connection. Na kahit, kasi noon pa naman na-introduce yung Bible, di ba? Kung tinutukan nilang mabuti, siguro, nalalaman natin ngayon. Kasi hindi lang pang Western or Europe yung spirituality eh. Bakit si Hinduism, Buddhism, alam nila. Yung ibang, hindi lang naman spirituality or yung, excuse me, kasi mostly tarot reader kasi ang nagpapakita sa atin sa social media kung anong nag-i-introduce or nagbibigay ng topic or information about spirituality. Hindi lang naman sila. Tayo lang atang lucky ang hindi open-minded lang dahil sa materialistic world. Pero sa spirituality, wala talaga hypocrite. Kasi bakit alam ng Middle East din yung spirituality na yan? Ewan ko kung tayo lang na lahi. Baka sa iba din, Japanese, imposible. Alam din yan, Chinese, alam nila. May mga lahi din silang sumasama sa pagbibigay ng info sa online ngayon. Kung tinutukan din talaga natin yun, di parang tayo din na maganda yung bansa nila. Yun lang ang problema is yung crisis talaga, no, umiiral. Kasi nakakalimutan natin yung spirituality. Idagdag sa buhay natin ang Diyos din. So, kung hindi talaga sila magbabago, mangyayari yang the big one na sasabi nila, earthquake. Doon sa Luzon, doon mismo sa Banda Manila, di ba? Tapos, malaki pa yun. Kung hindi sila magbabago, ano yun? Anong Tagalog? Parang, kaiisip ko lang biglang nawala. Sa language ko na naisip. Dusa. Ano ba? Parusa, yan. Dusa sa language namin, parusa sa Tagalog. Yan, parusa ng hindi man ng Diyos pero ng nature, ng universe. Kasi nagva-vibrate tayo ng isa. Pati yung energy ng ating Ama na Panginoon. Nakakonect sa Kanya. So, pag nating hintayin na ganun mangyayari. So, siya ngayon, kung hindi niya bababay ang pride niya, na siya mismo, kahit hindi niya sabihin na magbago na tayo mga pamilya ko. Yung siya mismo, sarili niya. At pati din si Sarah. Na kahit parang may sitwasyon na nakikita mong may part na humble siya, pero pag pakikinggan niya pa rin yung mga pamilya niya, kasi sa tingin ko may effect din yung desisyon mo sa desisyon ng ibang pamilya. Lalo pag nare-realize mo na mag-a-against sa magandang layunin. Wala. Kasi
lumalabas at lumalabas na parang nag-aaway lang sila kasi merong gustong itago or may ayaw malaman ng mga tao. So joke yun, di ba? Pero napalitan ng ano. Pero parang hindi siya joke actually. Sa tingin ko, may family matter for sure. At naapektuhan yung trabaho. Kitang-kita eh. Kahit balik-baliktaran naman natin at ilagay ang common sense. Nakikita eh na naapektuhan ang trabaho dahil din sa relationship nila. Hindi lang dahil sa drugs. Baka hindi na nila makayanan kaya nag-undergo sila ng ganun. Eh, ang dami nang nagbibigay ng evidence na ganito ang effect ng nakahit-hit na sinasabi nila. So, huwag tayong tumahimik kasi ba, yan ang gusto nila, tatahimik tayo. At matutuloy uli, ayan, yung gusto nilang mangyari na hindi maganda. Na may gusto silang nakukontrol na sasabi nila. Eh, pwede ka naman maging leader kahit wala kang kinukontrol. Ano meron sa mga taong gusto nilang mag-submit yung tao sa control na yan? Walang mangyayari din, di ba? Mag-aaway at mag-aaway at mag-aaway din. Kaya mas maganda, peace na lang. Mag-unity. Magtulungan. For sure, hanggang this coming years, lalong gugulo ang Pilipinas kung hindi nila iaayos yung mga real na trabaho nila. Ano ba dapat ang pagiging leader? Eh, di ba guide sila? Tulong, advisor, motivator, kung anong, lalo sa edukasyon. Kasi ito ang importante sa modern. Spiritual and books. And kung anong disaster na darating, yun naman ang mga ginagawa ng mga leaders natin. Kahit nung queen and king pa sila, noon, is kung may disaster, sila ang gagawa ng paraan. At least hindi perfect, pero at least. Or kung ano mang maitutulong nila sa mamamayan nila. Kunwari, aayusin yung kalsada, tapos malaki ang funds. Tapos, hindi rin nagamit lahat doon. Or gagawa ng paperworks para magawa yung corruption. So, nabalitaan nyo din ba? Or nakita nyo sa isang post na tinanggal pala ng ating present admin yung laws na bawal mag-corrupt or mag-audit yung mga nagamit nila na pinalabas nila. OMG. Obviously. So, karma, pinapalabas talaga niya yung veils na pilit nilang tinatakip. Hindi lang karma, katotohanan. Yung magto-towards to, babalik sa kanila. Karma na nila yun. Sa mga taong mabubuti naman, hindi na karma yung may dumadating sa buhay yung mas hindi maganda or mga taong worse ang ugali, sabihin na natin, doon natin kasi ayaw nilang, sige, i-consider natin yan, yung ayaw na pakinggan na hindi maganda ang ugali. Hindi yun karma. Sa kanila na yun. Maniwala kayo kung anong nakita nyo. At para alam nyo na kung anong next step nyo. Kung nakakilala kayo ulit ng, or makasalamuha kayo ulit ng ganun. Huwag nyong itago yung sarili nyo na makaranas ng mga ganung tao kasi minsan, pagbiglaan, hindi na natin alam ang gagawin natin. Ayun, tuloy tayo ang natalo. Parang give yourself a fighting spirit na kaya ko yan kung anumang dumating na pagsubok sa akin. Andyan naman ang Diyos sa tabi ko. And always pray. Na kahit sinasabi mo sa pray na, God, sana hindi ako makaranas ng ganun na tao. Kasi alam mo naman ako. Pero sabihin mo pa rin sa sarili mo na, kaya ko yan. Kasi hindi talaga natin maiiwasan yan. So, yan. Advice, ipag-pray talaga natin yung mga admins natin ngayon, mga leaders hanggang baba, para alam na nila ang ginagawa nila at mag-wisely
have their own decisions to help this country and its people. Not to help waldasin ang pira sa maling paraan. Hindi na help na yun actually. Pwede siguro help sa evil. Help sa sarili nila na inaalay nila ang buhay nila sa evil side. So, kaya natin yan. Huwag tayong mapagod na ipaglaban yung karapatan natin as being tao at naninirahan dito sa bansang to. Kasi pag nakita nilang napagod tayo na mananalo sila. Kasi napapagod din sila. Kagagawa ng plans. Huwag din tayo mapapagod. Kaya natin yan. Andyan ang Diyos. Tulungan tayo. Kung kailangan nating i-pray na bigyan mo ako ng courage and confidence na lumaban para sa bansa kong to at sa sarili ko din. Na hindi mapunta sa ilalim ng kasamahan. God, help me always. So, by helping yourself, I recommend also that reflection, acceptance, and repent sa sarili mo at sa Diyos. And yung labubudal, may nakita kong video. Gusto kong idagdag. Kinumpis ng isang teacher ang 7 original na labubudals ng isang grade 10 student dahil naniniwala siya sa chismis dito sa labubudal na ito. Masama daw to. So, ang sender natin ngayon ay yung tatay ng grade 10 student. At ayon sa kanya, ang punot dulo kung bakit merong labubudal yung kanyang anak, dahil nagkaroon ng line of 8 sa card. Yun daw kasing anak niya ever since, mula grade 1 hanggang umabot nung siguro grade 9 ay laging top. Parang first time nakakuha ng ganito kababa yung anak niya, which is 89. Ang rason ni subject teacher, dahil daw hindi raw pala recite. Ang katwiran naman nung kanyang anak, nagra-random generator naman daw si teacher, kaya useless nga naman na magtaas pa siya ng kamay. So matapos ng kanilang pag-uusap, pinuntahan niya kasi yung teacher, hindi na siya nag-demand, tinanggap na lang nila na eto na talaga yung grade ng anak niya. At bilang pampalubag loob nga doon sa kanyang anak, binila niya ng labubudals. Ang kaso mo, kinumpis ka daw ng subject teacher na nagbigay ng 89 yung labubudals doon sa kanyang anak. Bale, 16 na piraso yung binili niya. Siguro yung 7, yun yung sinabit sa bag. At ayon nga dito kay tatay, may case pa daw yung labubudals. At ayon nga sa teacher, dahil sa paniniwala niya sa chismis na iyon about sa labubudal, ayaw daw niya nakakakita ng ganon sa mga estudyante niya, kaya niya kinumpes. Ngayon, syempre, itong si tatay, sa pag-uusap nila ng teacher, ang sabi niya, kung ayaw mong nakakakita ng ganyan, sana pinagsabihan mo na lang yung anak ko at hindi mo na sana kinumpes. Ang point naman ni tatay, pera ko ang pinambili niyan, bakit mo kukunin? At tayong nag-aaral, kapag may nakumpis sa atin at pinuntahan na yan ng magulang mo, ibabalik na yan ni teacher. At ayon kay tatay, akala niya na kapag pinuntahan niya yung labubudals na yun, ay makukuha niya ora mismo kasi nakatago lang sa cabinet. Ang sinabi ni teacher ay inuwi daw niya sa bahay. At yung bahay daw ni teacher ay malapit lang dun sa paaralan. Kaya idinemand niya na gusto niyang makuha ang labubudals ng araw din na yon. Yun nga lang, umamin si teacher na yung labubudals na yon ay binigay daw niya sa kanyang mga anak. At sabi nga ni tatay, Teacher Weng, sa oras na yon nagpanting talaga ang tenga ko, umakyat talaga ang dugo sa ulo ko. 16 na piraso kasi ang labubudals. Yung kinuha ni subject teacher, 7 piraso, version 1, 7 pieces na have a seat version. Saka yung Monster Fall Wild, yung Wings and Kineme-Kineme. Sa madaling salita, hindi ko naintindihan kung ano yung mga kinuha. So, naiintindihan ko si tatay kasi mahal to. At ayon sa kanya, 50,000 worth ang halaga nung labubudals. At sabi niya, bakit basta-basta kukunin yung ganun kamahal? So, sinabihan na rin daw ni principal si subject teacher na ibalik na yung labubudals at napag-alaman daw ni tatay na hindi naman daw bawal sa school yung paglalagay ng anik-anik sa bag ng mga estudyante. Pero suddenly hanggang ngayon ay hindi pa rin daw na ibabalik yung labubudals na kinuha ni subject teacher. Actually, pagkabasa ko nito, sabi ko, iba-vlog ko to. Kailangan i-vlog ko to. Kasi kung ano yung naramdaman ni tatay, parang ganun din yung naramdaman ko. Alam mo yung parang nagpanting yung tenga ko, tapos umakyat sa ulo yung dugo ko.
Teachers, wag tayong nangungumpes basta-basta sa mga bata. Lalo naman kung nakasabit lang yan sa bag at hindi naman niya yan pinaglalaroan sa oras ng klase. Kung naniniwala ka sa chismis na yan, maniwala ka lang. Wag mo nang idamay yung bata sa paniniwala mo na yan. At merong point si tatay, kung ayaw mo na nakakakita ng ganyan, sabihin mo sa bata na wag dalin, wag isabit sa bag, hindi yung kukunin mo. Tapos ang siste, inuwi mo pa sa bahay at binigay mo sa mga anak mo. So ayaw mo makakita niyan sa estudyante mo, pero okay lang na makita mo yan sa mga anak mo. Ganun ba? So walang sinabi si tatay dito kung private school to or public school. So kung private school to, bahala na ang admin ng private school kung paano i-handle ang kaso na ito. Pero kung ito ay nasa public school at hindi ibabalik ni teacher, the fact na sinabihan na siya ni principal na isoli niya, tapos hindi pa rin niya maibalik, iakyat mo na, hindi kita pipigilan tatay, go. Pwede kang mag-file ng written complaint doon sa division office regarding dito sa ginawa ni teacher na ito, just in case na hindi talaga niya susundin ang utos ng principal. Ngayon, kung hindi pa rin niya susundin ang utos ng division office, iakyat mo na ng region. Huwag kang titigil hanggat hindi nakukuha ang labubu dolls. Ano ba nangyayari sa mundo? Yun lang. Kasi ang napansin ko dito sa video na to, and nabigay ko din naman sa isang channel ko doon sa English, na content ko na to, na gumagawa sila ng ritual. Kasi nung may dumating na video sa akin, nag-spark talaga yung yung intuition na nung naisip ko na gumagawa at atong ng mga black magic at ritual para mamagnet yung customers nila at bumili sa kanila eh. Tapos ganun yung intuition. Yung nakalap ko dito is kasi na content ko din doon sa English na yung situation kasi yung yung binigay ko na sample doon. Pinost ng isang customer nila na bumibili ng labubudal na yan. Na lahat wait, sorry CR ako, wait. Tapusin ko muna to. So, na-content ko doon at kwento niya na parang yung anak niya daw, nagchat-chat ng kakaiba sa partner niya. So, ito din, ang napansin ko is ganyan. At nasabi ko din doon, sorry, yun yung nakalimutan ko, na ganun ang i-handle ng evil spirit yung tao. Yung, alam mo ba, yung ginagawa mo pero parang inosente ka na nakokontrol ka pala? Parang ito rin, yung sitwasyon na to. Yung teacher, kasi, ano ba yun? Lumalaganap, at nagiging viral yung labubudal. Dahil doon, kung gustong-gusto mo yung dal na yun at may nakita kang sitwasyon na pwede mo siyang kunin ng libre at gumawa ka ng plano. Tapos, ibubus niya yung plano mo, yung evil energy. Sige, gawin mo. Wala namang makapapansin eh. Sige, gawin mo na. Ginawa talaga. Kasi yung reason ng teacher, di ba, is, kasi may mga nababalitaan siya na ganito, ganyan, dahil sa labubu, dahil, sorry, nadadagdag talaga ang language ko. Dahil doon, ayaw na ayaw daw niya nakakakita. Kinonfess niya. Pero iba pala ang purpose. Ganyan, ibubuhos ng evil energy yung sige, gawin mo na. Gawin mo. Hindi nila malalaman yan. Siyempre, pag walang fighting spirit yung katulad ng father ng batang yun, na bakit mo kinuha yun? Kung kinuha mo talagang nasa school pa, or pinaglalaban niya doon yung isang part doon is alam ko, tama yung video na pinaglalaban niya yung pinambili niya kasi mahal yung labubo. Yan, gumagawa ng paraan yung evil spirit para maglaban-laban din yung tao. Bagay lang yun, ha? So, nag-e-effect yung ritual. Black magic, hindi lang para mamagnet yung mga tao para bumili. Hindi alam ng mga gumagawa ng kulam-kulam black magic ritual na ang laki ng effect. Kaya itigil na natin yan pag black magic ritual at pangkukulam or kung ano mang ginagawa natin. Kasi hindi lang yung pag-iisip na gusto kong bumili sa labubo na yun, yung hindi mo alam na may magnet ka bumibili ka, hindi lang doon gagana yung ritual na yan, yung black magic na yan. Maapektuhan yung buhay. Di ba, kwento ko yung buhay ko? Iba nangyari eh.
naapektuhan yung buhay ko, hindi lang ako, yung mga kasama ko dito sa bahay ko, kahit yung nanay kong malayo. Relationship namin, medyo nag-away-away kami. Kung may partner sila, nag-away-away, may nangyari, may third party na nangyari. May scam pa na nangyari. So, lahat yan maapektuhan. Kung hindi malakas ang spiritual fighting, wala talaga. Kaya minsan, yun ang dahilan, kaya na tatalo tayo sa mental. At nagiging pasyente tayo. Or nagtutowards to end our life. Or hindi natin gagawin, hindi natin alam ang gagawin natin sa buhay natin. Sige, ituloy nyo yan kung hindi kayo naniniwala. Yung kagagawa ng black magic, ulam. Walang mangyayari sa mundong to. So, sana naintindihan nyo ko yung mensahe ko. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share sa my next videos.